Paano po ba paano ko ba maramdaman na pinapatawad po ako ng Panginoon? Hindi dinadaan sa pakiramdam yun. Ang tao kasi laging merong guilty conscience eh. Natural sa tao yon. It is instinct upon man na meron tayong feeling of guilt. At yun ay laging isinasaksak sa isip natin ni Satanas. Kaya kung ang pagbabatayan natin, yung pakiramdam natin, ano yan, maililigaw tayo ng ating pakiramdam, lalo na yung wala pang masyadong alam sa kasulatan. Ngayon, ang batayan dyan yung pananampalataya eh. Kahit na iba sa nararamdaman mo, yung pananampalataya kasi yun ang pagtitiwala sa sinasabi ng Diyos. Sa Hebreo 11:1, ganito nakasulat. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ayun. Ang pananampalataya ay kapanatagan sa yung hinihintay mong dumating. At ang sabi, yun ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya yung pananampalataya, yun ang hinahanap ng Diyos sa tao eh. Kung ikokoma natin sa 6, dun sa 11 pa rin. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ayun, kailangan yung pananampalataya para makalugod ang tao sa Diyos. Yun ang pinag-aanuhan eh, pinagbabatayan. Kung pinatawad ka, kung hindi. Mararamdaman mo, masasaksihan mo na pinatawad ka ng Diyos. May paraan sa Biblia. Nandun sa unang Juan, sa 1:8 hanggang 9. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit, Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. anong pruwebang pinatawad ka? At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pruweba na napatawad ng Diyos ang kasalanan, yung kasalanan mong ginagawa, matitigil, malilinis. Tapat at banal siyang patatawarin niya tayo sa ating kasalanan at lilinisin niya tayo sa ating mga karumihan. Yung paglilinis ng Diyos, magbubunga sa iyo yun ng mawawala yung kasalanan mo, hindi mo na babalikan. Ang kasalanan kasi, it lingers eh. And the feeling of guilt lingers also in the heart of man. Ang kasalanan, paano ko ba yun? Ano ba yung linger? It stays, nananatili, na mamahay doon. Laging ganun ang nararamdaman ng tao. Makasalanan siya. Isinasaksak kasi ni Satanas yun eh. At yun ang nagpapawalang pag-asa sa iba. Yun ang paraan ni Satanas para ilublub ka ng ilublub sa kasalanan. Kasi maramdaman mo, makasalanan din lang ako, tutuloy-tuloy ko na. Ganon. Yun ang mga udyok ni Satanas. Pero hindi sa Diyos yung diwa na yun. Sa Diyos, ang diwa ng Diyos ay kahit may kasalanan ka, gusto kanyang linisin. Binibigyan kanya ng pag-asa. Kahit na nga papunta ka na sa apoy, gusto pa ng Diyos makuha kanya eh. Nasa Judas 23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot. Ba't nilagay sa screen? Natutulog na ba yung ating mga teknisyan? Lagay mo sa screen yung 23 ni Judas. Ano ka ba naman? Nakikinig. Di yata nakikinig yun eh. Palitan mo. Natatapos basahin eh. Mel, palitan mo yung technician mo pagkaganyan. Anong sabi sa Biblia? At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Ayun. Papunta ka na nga sa apoy, binibigyan ka pa ng pag-asa ng Diyos, pinapaagaw pa eh.
Di ba? Opo. Yun ang sa Diyos. Eh, kay Satanas naman, ilulublub ka naman niya. O, wala ka ng pag-asa, makasalanan ka rin lang. Tuloy-tuloy mo na. Kaya kung ang pagbabatayan mo, pakiramdam, madi-discourage ka dahil bibigyan ka ni Satanas ng pakiramdam na guilty eh. It lingers. Pero kung ang pananampalataya ang paiiralin mo na gusto mong sumunod sa Diyos, tumalikod sa masama, pagka nililinis ka ng Diyos, ibig sabihin, hindi mo na nauulit-ulit yung kasalanan mo, yun na nga ang paraan para makita mo, masaksihan mo na pinatawad ka na ng Diyos sa kasalanan, nalinis ka na eh, naalis na. Sa 15:3 ng Juan. Ito po ang sabi, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ito yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo na kapag ka po yung salita ng Diyos ay ating tinanggap, ating pong sinampalatayanan, tayo po'y malilinis sa lahat po ng ating mga kasamaan, sa lahat po ng ating mga karumihan, kapatid. Pagka nalilinis ka, ibig sabihin, pinatawad ka na. Opo. Pag napagtagumpayan mong iwanan yung pambababae, o kaya paglalasing, eh kung yun mga nagawa mong kasalanan nung araw, eh hindi mo na inuulit ngayon, nakakilala ka ng salita, eh yun na, pinatawad ka na ng Diyos. At ang pinaka dapat sampalataya ng punto ng pagpapatawad ng Diyos, yung nasa 2:38 ng gawa. Pakilagay sa screen. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yon, sa bautismo, nililinis lahat ng Diyos ang kasalanan. Ang bautismo, nilarawan yan sa Biblia sa paghuhugas, sa paglilinis. Kaya diyan sa tiyempong nagpabautismo ka, dun sa tamang paraan, dun pinatatawad ng Diyos ang kasalanan. Yun kapatid.